Katatagan, ito ang tatak ng Pilipino. Sa kabila ng paulit-ulit na trahedya at mga kalamidad na sumisira sa tahanan, kabuhayan at buhay, patuloy tayong bumabangon. Ngunit, habang tumitibay ang ating loob, tila lalo namang lumalalim ang ugat ng problema. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng bagyo. Dahil sa lokasyon nito sa Pacific, karaniwan na ang malalakas na ulan, pagbaha at hangin na nagdudulot ng pinsala sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Ayon sa Pag-asa, humigit kumulang 20 bagyo ang pumapasok sa bansa bawat taon at 8 hanggang 9 dito ang tumatama sa kalupaan. Noong taong 2024, mahigit 250 milyong katao mula sa 7 rehiyon ang naapektuhan ng pagbaha at ng habagat. Libo-libo ang lumikas at idineklara pa ang state of calamity sa ilang lungsod katulad na lamang ng Las Piñas. Sa likod ng mga numerong ito, may mga pamilyang nawalan ng tahanan, may mga komunidad na muling bumabangon. Ngunit sa bawat pagtaas ng tubig, lumilitaw ang katanungan ng mga mamamayan. Hanggang kailan tayo lulubog at ano nga ba ang tunay na ugat ng lahat ng ito? Isa sa aming kamag-aral ang nakaranas ng malupit na delubyo na dala ng baha sa Asingan, Pangasinan. Tara na at kilalanin natin siya. Maaari po ba naming malaman kung gaano na po kayo katagal naninirahan sa lugar na ito at kung gaano kadalas nagaganap ang pagbaha rito? Bata pa lamang ako, naranasan na namin ang pagbaha dito. Matagal na kaming nakatira malapit sa dam at ilog na hindi pa umaapaw o naayos. Tuwing may bagyo, automatic na umaapaw ang tubig sa aming lugar. Halos taon-taon, lalo na kapag malakas ang ulan. Noong mga unang panahon, kahit na malit na baha, lubog na agad ang aming bahay. Ngayon, kahit may improvement, ay nagiging sanhi pa rin ng konting pinsala o pagkawalan ng kuryente. Ano po yung mga naging epekto nito sa aspetong mental at pisikal? Sa pisikal, ang baha ay nagdudulot ng mga sakit gaya ng lagnat, ubo at skin infections dahil sa maruming tubig. Pagod din ang katawan sa paglilinis at pag-akyat ng mga gamit. Sa mental naman, sobrang stress at takot dulot nito. Hindi mo alam kung kailan uulit, kung may matitira pa sa inyong bahay o kung ligtas pa ang pamilya mo. Parang laging may trauma kahit ambon lang, naisip mo na agad ang pinsalang may dudulot nito. Ano po ang pinakamahirap na karanasang naranasan ninyo noong panahon ng pagbaha? Yung isang bagyong Yolanda na pinasok sa loob ng bahay namin, halos lahat ng gamit, mga larawan, dokumento, appliances, sira at kailangang itapon. Hindi namin alam kung saan titira habang bumababa ang tubig. Pero mas masakit yung pakiramdam na wala kang magawa kundi maghintay at umiyak. Hanggang ngayon, kapag malakas ang ulan, parang bumabalik yung takot at helplessness na nararamdaman ko noon. Kamakailan ay inihayag sa KMJS ang isa sa pinakamalaking issue na nangyari sa bansa patungkol sa flood control projects, kung saan sa unang episode ay isiniwalat ni Jessica So sa palabas ang mga substandard at ghost projects tulad ng natagpuan sa Kalumpit at Baliwag, Bulacan na siniyasat mismo ng Pangulo. Ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson ang modus operandi kung saan may mga mambabatas umanong supplier o kontratista ng mga proyekto. Pinakamalaking revelasyon din ang panayam kay Baguio City Mayor Benji Magalong na miyembro ng Mayors for Good Governance na nagbunyag ng matinding overfreighting tulad ng cat eyes at rock netting, pati na rin ang mga kickback na umaabot sa 40% mula sa mga kontratista. Ayon kay Magalong, 30% lamang ng pondo ang napupunta sa aktual na konstruksyon, habang halos 60% ang kinukurakot na nagtutulak sa mga substandard na gawa. Dahil sa mga substandard na materyales, mas nagiging madali ang pagkasira ng mga proyektong sana ay matagal nang napapakinabangan. Nagtapos ang ulat sa mga pahayag na hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi ang kasakiman na sumisira sa mga proyektong inilaan para sa taong bayan. Sa kabila ng bilyon-bilyong pondo para sa flood control project, patuloy pa rin ang pagbaha.
Ilang proyekto ang idineklarang tapos at nabayaran, ngunit hindi naman talaga natapos o halos walang aktwal na trabaho. Gaya ng 55 million pesos concrete lining sa Baliwag, Bulacan at ang 245 million pesos riverbank mitigation project sa Kandanting, Arayat na itinuturing na bigong proyekto. Ipinapakita nito na ang mga ghost project ay malaking paraan ng katiwalian sa mga programang pang-infrastruktura. This is where your taxes go. Bilang kawan ng bayan, nagsilang na buhay na buhay. At pinabukasan po naming mga kabataan. Sa huli, ang mga unos na ating kinakaharap ay hindi lamang galing sa kalikasan, kundi pati sa sistemang dapat sana'y naglilingkod sa mamamayan. Kung ang bawat proyekto ay magiging sandigan ng katapatan at malasakit, hindi lamang baha ang ating malalampasan, kundi pati ang agos ng katiwalian. Lakihin nilang bahay nila, kahirapan nila kami. Hirap po kasi yung sitwasyon namin, mami. Kasi yung anak namin nag-aaral, tumitigil. Naway gisingin tayo ng bawat bagyo, hindi para matakot, kundi para kumilos tungo sa tunay na pagbabago.